Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Ngayon po ay kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng Panginoon. At ang ating pumpunong tagapagdiwang ay si Reverend Father Arnold Layok. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ating dakilain at sambahin ang Panginoong butin, ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Ialay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Halina't pagsaluhan natin ang dakilang pag-ibig ng Diyos sa mapagpalan niyang pag-aaruga ngayong kapistahan ng pagliliwanag sa bagong anyo ng ating Jesucristo, the transfiguration of our Lord Jesus Christ, sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang biyaya ng ating Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos at ang liwanag ng Espiritu Santo ay sumainyong lahat. At sumainyo rin. Buhay pagpapala at buhay pagsubaybay ng Diyos sa matuwid nating pamumuhay upang lahat ay papagnibaguhin sa kanyang panukala. Tumahak tayo sa kadilisayan ng kanyang dakilang pagmamahal. Kaya upang tayo'y maging marapat na gumanap sa banal pagdiriwang na ito'y aminin natin ang ating mga pagkukulang. Humingi tayo sa Diyos ng kanyang awa at patawad. Inaamin ko Sa makapangyarihan Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya ay sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, sa pagliliwanag sa bagong anyo ng iyong anak, ang panandaan ng aming sinasampalatayanan ay iyong binigyang patunay sa pagsaksi ng aming mga ninuno at inihayag mong kami lubos na kinukupkop bilang mga anak. Ngayon kami nakikinig sa iyong anak na pinakamamahal, kami naway pagindapating maging pagmanang kanyang katambal sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Ang salita ng Diyos mula sa aklat ni Propeta Daniel. Habang ako'y nakatingin, may naglagay ng mga trono, naupo isa-isa ang mga ito sa isang nabubuhay magpakailanman. Kumikinang sa kaputian ng kanyang kasuotan at parang lantay na lana ang kanyang buhok. Ang trono niya ay nagniningning. Ang mga gulong nito ay apoy na nagliliyab. Waring agos ng tubig at apoy na bumubugsa mula sa trono. Ang naglilingkod sa kanya ay 1,000,000 bukod pa sa milyong-milyong nakaantabay. Handa na siya sa paggawad ng hatol at binuksan ang mga aklat. Patuloy ang aking pangitain. Ang makita ko naman ay isang tila taong nakasakay sa ulap. Bumaba ito at lumapit sa nabubuhay magpakailanman. Binigyan siya ng kapamamahalaan, ng karangalan at ng kaharian. Siya ay paglilingkuran ng lahat ng tao, bansa at wika. Ang pamamahala niya ay di matatapos at di babawiin at hindi magwawakas ang kanyang kaharian. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginoon ko'y maghahari, lakas niya'y mananatili. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ang puon ay maghahari, magalak ang kalupaan. Lahat kayong mga pulo ay magsaya at magdiwang. Ang paligid niya'y ulap na lipos ng kadiliman. Kaharian niya'y tapat at salig sa katarungan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Yaong mga kabundukay, natutunaw na parang pagkit. Sa harapan ng dakilang Panginoon ng daigdig, sa langit ay nahayag yaong kanyang katuwiran. Sa lupa ay makikita ang kanyang kadakilaan. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Ikaw poon ay dakila at hari ng buong lupa. Dakila ka sa alinmang mga Diyos na ginawa. Panginooy maghahari, lakas niya'y mananatili. Pagbasa sa ikalawang sulat ni Apostol San Pedro. Mga pinakamamahal, ang pinahayag namin sa inyo tungkol sa muling pagpaparito ng ating Panginoong Hesukristo, na puspos ng kapangyarihan ay hindi nasa alamat na kathalamang ng tao. Nasaksihan namin ang kanyang kadakilaan nang ipagkaloob sa kanya ng Diyos Ama ang karangalan at kapurihan. Ito'y nangyari nang marinig ang tinig mula sa dakilang kaluwalhatian ng langit. Ito ang pinakamamahal kong anak. Siya ang lubos kong kinalulugdan. Narinig namin ito sapagkat kami kasama niya sa banal na bundok. Kaya naman lalong tumibay ang aming paniniwala sa ipinahayag ng mga propeta. Makabubuting ito'y pag-ukulan ninyo ng pansin sapagkat nagkakatulad nito ay isang ilaw sa karimlan na tumatanglaw sa inyo hanggang sa mamang araw ng Panginoon, ang sinag ng tala ng umagay maglagos sa inyong puso. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah, 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 Hallelujah. Sumainyo ang
Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag sa Ebanghelyo ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon yun, umakyat si Jesus sa isang mataas na bundok. Wala siyang isinama kundi sina Pedro, Santiago at Juan. Samantalang sila'y naroon, nakita nilang nagbagong anyo si Jesus. Nagningning ang kanyang kasuotan na naging puting-puti, ano pat walang sinumang makapagpapaputi ng ganoon. At nakita ng 3 alagad, si Moises at Elias, na nakikipag-usap kay Jesus. Sinabi ni Pedro kay Jesus, "Guro, mabuti pa'y dumito na tayo. Gagawa po kami ng 3 kubol, isa sa inyo, isa kay Moises at isa kay Elias." Hindi nalalaman ni Pedro ang kanyang sinasabi sapagkat masyado ang takot niya at ng kanyang mga kasama. At nililiman sila ng isang alapaap at mula rito'y may tinig na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, pakinggan ninyo siya." Pagdaka, tumingin ang mga lagad sa paligid nila at nakitang wala na silang kasama roon kundi si Jesus. Habang bumababa sila sa bundok, ay mahigpit na tinagubilin sa kanila ni Jesus. "Huwag ninyong sasabihin kanino man ang inyong nakita hanggat hindi muling nabubuhay ang anak ng tao." Sinunod nila ang tagubiling ito, ngunit sila'y nagtanungan kung ano ang kahulugan ng sinabi niyang muling pagkabuhay. Ang mabuting balita ng ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maligayang kapistahan ng Transfiguration of our Lord Jesus Christ sa pagbagong anyo ng ating Panginoon Jesucristo na tuwing dumarating ay ika-6 ng Agosto. Ngayon na nga ay pagdiwang natin itong dakilang kapistahan ng ating Panginoon Jesucristo sa isang kasaysayan sa buhay ng mga lagad na kanilang ikinukwento hanggang sa ito'y naisulat at upang ang lahat na ay tunay na pagpapala ng Diyos sa kanilang lahat, upang makita ang tunay na katauhan ni Kristo, ang pagkakakilala nila kay Kristo, binibigyan nila ng daan sa buhay. Ngayon, heto na ipinakunukwento ni San Marcos sa kanyang pagsulat sa mabuting balita, mga karanasan ni Pedro, Santiago at Juan. Una, binigyan daan nitong mga alagad na ito kung ano ang buhay meron si Jesucristo sa pagtahak sa daigdig na ito. What is at stake in the life of our Lord Jesus Christ? Kaya napansin din ng mga alagad na ito na Pedro, Santiago at ni Juan at ibang mga alagad na sa tuwing sila'y naglalakad sa dalampasigan o kaya sa mga kalsadang iyan ay dumudumog sila ng mga tao. Marami ang mga taong sumusunod. Marami ang mga taong nag-uusyoso. Maraming mga tao ang talagang ang kumikilala at hindi rin kumikilala sa ating Panginoong Jesucristo. Ano pa at sa kanilang paglalakad sa pinupuntahan na ating Panginoong Jesucristo, nakikita nila ang mga ginagawa ni Kristo sa pagpapagaling ng mga may sakit at karamdaman, pagpapalayas ng mga demonyo, at napakarami pa kung paano naging saksi si Jesus sa maraming pagpapala, sinasabi ng mga lagad, hinggil sa mga kanilang natatanggap o mga ipinagkakaloob ni Kristo sa kanilang buhay. Kaya ibig sabihin, ito'y grasya ng Diyos na dumadaloy sa buong pagkatao ng ating Panginoon Jesucristo. Kaya siya nakagagawa ng mga kababalaghan. Kaya nasaksihan ng mga tao at mapakaraming mga tao kung ano'y mabubuting gawa ng ating Panginoong Jesucristo, upang sabihin ang paglalandas sa buhay ni Kristo
ay tunay na nanggaling sa Ama, pagpapala ng Diyos sa kanilang buhay, pananampalataya at pang-araw-araw na kung ano yung ibig nilang makamit, dumudulog sila sa ating Panginoong Hesukristo. Ito ay napakagandang kaalaman ng mga alagad na nasaksihan nila upang ang katanungan, sino si Jesus? Sa piling natin, ni na Santiago, ni na Pedro, ni na Juan, heto ngayon na tayo na sa mataas na bundok, na tayo lamang ang naririto. Si Kristo nakita natin sa kanyang buhay pananampalataya, sa mga pagsaksi natin kung paano mga tao ay dinudumog ang ating Panginoong Kristo para may kagalingan, may patnubay, may pagpapalayas ng mga demonyo at napakarami pa. Ito ang pagkakataon na ang mga alagad ay nagpahayag si Kristo sa paglalakbay sa daigdig na ito. Kalawa, sa paglalakbay din pala ni Kristo, maraming kontrobersiya, napakaraming mga bagay na maseselang harapin, pero hinaharap ng ating Panginoong Kristo ang mga bagay na ito. Kung paano siya humarap sa mga Pariseo, sa mga Saduceo, at sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya, sa mga karanasan at siya ay ibubulid sa kapahamakan, sa mga bagay na Kanyang ipinahayag tungkol sa paghahari ng Diyos. Ang mga bagay na ito ang nilalaman ng Kanyang mga salita, ang Kanyang mga tinuturo, at kung ano yung Kanyang puso't kalooban, ano pa't nakita ng mga alagad, ang buhay ni Moises, the lawgiver, at ang buhay ni Elijah, who is a prophet provider, nung siya ay nabubuhay pa, upang sabihin, tinan mo itong si Jesucristo. Heto ang kanyang katauhan sa marami niyang mga pahayag ng mga salita ng Diyos. Sa lahat ng kanyang maitinuturo, nakita natin ang kanyang kabutihan at kabanalan. He speaks in authority sapagkat Moises, a lawgiver, heto si Kristo, yan na nakita namin sa kanya, ang butihing prophet provider tulad ni Elias, heto sa katauhan ng ating Panginoong Hesukristo. Tunay nga sa kanilang pagpapahayag, sa kanilang pananampalataya, minsan ba'y maraming kontrobersiyang hinaharap si Kristo, ang maraming mga panukala sa buhay niya ito. Pero ang nakita nila, ang katauhan ni Moises at ng propetang si Elias. Kaya, ibig sabihin, yung kanilang pagtatagpo doon sa mataas na bundok na ito ay naging kahali-halina sa kanila at marami silang ipinapahayag, ikinukwento upang dakilain si Kristo, bigyan ng pagpapahalaga sa buhay nila at upang ipahayag sa buong sangkalupaan ang pagsaksi sa buhay ni Kristo ay maging makahulugan, makasaysayan, punong-puno ng diwa at kahulugan sa kanilang buhay pananampalataya. Pero meron pang konting pag-aalinlangan. Ikinuwento na ating Panginoong Kristo ang nararap na darating niyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Ito hindi pa nila alam sa dakong ito ng ating pong mabuting balita. Pero magkakaroon ito ng tunay na kahulugan at paghubog sa kanilang kaalaman kapag sumapit na ang kamatayan ni Kristo sa krus at pagkalipas sa 3 araw, tunay nga kanyang pinahayag, siya ay muling mabubuhay. Kaya sa bundok na iyon, ipinakita rin ni Kristo ang kahalagahan ng kanyang tagumpay ng kanyang magiging buhay. Pinakita ni Kristo ang kaluwalhatian ng buhay na kanyang haharapin sa daigdig na ito. Pinakita ni Jesus na sa kabila ng mga pagsaksi ng mga tao sa paghihirap, sa lahat ng hirap sa buhay na ito, ay magkakamit ng kadalisayan sa maraming pagpapala ng Diyos. Kaya minsan sabihin natin, what is the paradox behind the cross of our Lord Jesus Christ when He died upon the cross? Yung pala'y ang muling pagkabuhay, yung magiging tatak ng ating buhay pananampalataya at magiging pamamaraan upang lalo nating pagtibayin itong ating buhay pananampalataya.
Kaya sa maraming pagkakataon na ipinapahayag natin sa paglalandas ng buhay ni Kristo, maraming mga panukalang dumarating sa ating buhay. Ito ay para sa atin upang sabihin, the transfiguration of our Lord Jesus Christ is likened to our everyday life situation in the many ways on how we see Jesus in His lifetime through, in His death upon the cross, and in His resurrection. Ang pagtingin natin sa buhay pagpapala ng Diyos ay kahali-halina, makahulugan at tunay na sasabihin natin ito ang magbibigay ng paglalandas sa maganda nating buhay. Kung ang pinaging panukalan ni Kristo ay tungkol sa repentance and forgiveness, at ito ang magbibigay daan sa ibayo nating panukala o pagkilala natin sa Diyos, pagkilala natin sa ating Panginoong Jesucristo na Diyos na totoo at tao namang totoo. There should be a complete reformation in our lives, a complete transformation in our everyday life situations, and a way of life that will really deal to the very way on how we accept Jesus in His resurrection, in His lifetime process on how He gives the true meaning of life itself. Heto tayo at dan tayo na nalangin sa kapistahang ito ng pagbabagong anyo ng ating Panginoong Kristo. It might be in both ways. Ano ang pagbabagong mangyayari sa buhay natin ngayong unti-unti natin nakikilala si Jesus? May pagbabago dapat at ang pagpapanibago ng buhay upang may matuwid na tayo tatahakin sa buhay na ito. Ano ang pagkilala ng Diyos para sa atin upang sa pagtingin niya sa atin may bagong nilalang na nagsisikap upang itaguyod ang buhay pananampalataya? Ano ang pagbabagong makikita ng ating kapwa sa ating diwa ng paglilingkod tulad ni Kristo sa kanyang buhay na binigyang daan ang paglilingkurang dalisay at punong-puno ng pag-ibig ng poong may kapal. Ito mga katanungan natin na iniwan din sa ating Panginoong Kristo na bibigyan natin ng daan sa ating pang-araw-araw na buhay upang sabihin, nawa, maging saksi tayo sa buhay pananampalataya upang ang pagkakilala natin kay Kristo ay magbigay sa atin ng bagong kaanyuan, madalisay sa pag-ibig at pagkalinga at pagmamahal, tumatahak sa matuwid na pamumuhay ngayon at magpa sa walang hanggan. Amen. Halina makapanalig at dudulog tayo sa Diyos upang natin pagtibayin ang halaga at kahulugan nitong ating sinasampalatayanan. Sa sakilang pagliliwanag sa bagong anyo ni Kristo na ipabahagi sa atin ang buhay pagpapala at sa matuwid na pamumuhay tatahak tayo. Ang ating po itutugon sa bawat panalangin. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Sa pamamagitan ng simbahan, naway magningning ang kaluwalhatian ni Kristo habang tapat tayong nakikinig sa Kanya. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga bansa naway makaakay ng minamahal na anak sa mga landas ng kapayapaan at katarungan. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Tayo naway lumago sa biyaya at sa gayong mamasdan ng iba ang liwanag ni Kristo sa ating buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga taong nagdurusay naway makakita ng kanilang hinaharap sa nagbabagong anyong manunubos. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Ang mga yumao naway magkaroon ng bagong anyo at makatulad ng luwalhating katawan ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Loobin mong sumikat sa amin ang iyong kapangyarihan at kaluwalhatian, Panginoon. Manalangin din tayo sa lahat ng ating mga sariling kahilingan.
Sa pagtahak sa buhay ni Kristo, nakikita natin ang kanyang inilalandas na buhay para sa ating mananampalataya. Magbigay halaga nawa tayo sa maraming pagpapanibago ng ating buhay, pananaw sa buhay sa mga nating kinabukasan, pagkalob sa atin ng Diyos sa kanyang mapagpalang pag-aaruga, pagsubaybay, at upang lahat ay pataat tumahak sa matuwid na buhay at pamumuhay. Kaya ang lahat itong aming mga pagdulog ngayon tinataas namin sa iyo, Ama. Ang lahat na ito hiniling namin sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Manalangin kayo mga kapatid, upang itong ating paghahain ay maging kalugod-lugod sa Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ang mga hain namin naway maging banal sa liwanag ng bagong anyo ng anak mong mahal. Ang kadilimang dulot ng kasalanan sa amin ay maparam nawa sa sinag niyang maningning, sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya'y pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Ipinakita niyang siya'y maningning habang ang mga piling alagad ay nakatingin. Pinuspos niya sa kaliwanagan ang katawan niyang di iba sa karaniwan. Dito'y pinawi niya ang pangamba't takot ng mga alagad sa magaganap sa krus. Dito inilhad niya ang kanyang sambayanan na magliliwanag ang tanang kanyang pinangunguluhan. Kaya kaisa ng mga anghel, nagsisiawit ng papuri sa iwalang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Diyos makapangyarihan, langit at lupa'y napupuno, ang kaluwalhatian, Hosana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng Espiritu mong banal ng mga kaloob na ito, upang para sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya yon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin niyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, pagkatapos ng hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan,
Inibot niya ang kahalis sa kanyang mga lagad at sinabi, "Tagapin niyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo ng bago walang hanggang tipan. Ang aking dugo ni bubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo ay gunitahin, sa Maria inihain, bilang pagkain inumin, ingat siya sa luha natin, hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ni anak, kaya tinihalihin namin sa iyo ang tinaping bibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan ng dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapi mo yung simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francis na aming Santo Papa, si Onesto na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawan mo at pakindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa ng mahal na Birheng Maria, ina ng Diyos, si San Jose na kanyang dakilang kabiyak ng puso, at ang lahat ng mga apostol at mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. Maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, o Diyos Amang makapangyarihan, ikaw ay pinupuri at ipinagdarangal kaisa ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Sa kadalisayan ng puso't kalooban ng Diyos tayo nabubuhay, pinanununtunan tayo sa aral ng mabuting balita ni Kristo sa kanyang pagpapakasakit at muling pagkabuhay. Halina't pagsaluhan natin dakilang pag-ibig na ito, awitin natin ang Ama namin. Sa
sa lahat ng masama, pagkaloob ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at iliyo sa lahat ng kapamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyong kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Pinasukri sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Isi video. Tungayin natin ang ating Panginoong si Jesucristo, ang dakilang pag-ibig ng Ama. Siya na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanglibutan, makapalad na matinatawag sa piging ng kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa mahal na Birhen ng Katotohanan. O Birhen ng Katotohanan, Ina ni Jesus, ang nagkatawang taong salita, salamat sa iyong anak. Tinanggap ko siya bilang aking katotohanan at kaligtasan. Sa pakikinig sa salita ng Diyos, tulungan mo akong maging malaya sa oras ng hirap at pagsubok. Linawin mo sa akin na nasa krus ang tagumpay. Sa aking paglalakbay, akayin mo ako sa buhay ng paglingkod at sa buhay na ganap at kasiyasiya. Kupkupin mo ako at ang aking mga kapanalig na nakikinig, natututo at nagmamahal. O Maria, Birhen ng Katotohanan, ipanalangin mo kami. O Jesus, ikaw ang daan, ikaw ang katotohanan, at ikaw ang buhay, iligtas mo kami. Amen. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang tinanggap naming banal na pakikinabang ay siya nawang magpabago sa amin sa pagiging kalarawan ng niloob mong mapagmalas, ng pagliliwanag sa bagong anyo bilang aming tagapamagitan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Hesukristo na pinagbuklod sa iisang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Hesukristo sa kabanbanalang sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan. Higit sa lahat, ang ating mga may sakit at mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang manasapagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat na tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, panalangin natin ang mga nanghihinaan sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas na matinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at lakas ng kalooban. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo. Kapara noong una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo'y maipagkasundo sa Kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng Panginoong Hesukristo ang kordero ng Diyos na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ng banal na Espiritu ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpapala, ipinagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang kalooban ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawala ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may matitinding suliraning taglay at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan.
Pagalingin at aliwin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng kalooban upang mabatid nila ang iyong kabutihan at sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Panginoon, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat na mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Mananawa rito ang iyong mga anghel at banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong ating Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo na makapangyarihang Diyos ng kapanatagan ng kalooban at mapayapang buhay. Amen. Panem Dei cielo, prestatisti eis. Omne declamentum in se habente. Oremus. Deus, qui nobis sub sacramento mirabili, passiones tui memoriam reliquisti, tribue quesimus, Idonus corporis et sanguinis tui sacra mysteria venerari, ut redemptiones tui fructum in nobis iuditor sensiamus, qui vives et reinas in saecula saeculorum. Ang banal na pagpupuri
Purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kamal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga ali. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalsinisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kanyang malalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalsinisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.